Mga kapeso Pinoy, ito na ang mga bagong steps ng pag-open ng ating MP2 Savings online. Sa ating Google, itype lamang natin ang Pag-ibig MP2 Enrollment. At lalabas na ngayon ang proseso kung paano tayo makakapag-open ng ating MP2 Savings account online. I-click lamang natin ang Open MP2 Savings Account. Makikita na natin dito ngayon ang mga steps o mga bagong kailangan para makapag-open tayo ng ating MP2 Savings. Ang pinakauna, yung Pag-ibig Membership ID natin or yung MID number natin. Kung hindi pa tayo nakakapag-open ng ating MID number, pwede nyong i-click ang link na ito at makakapag-open na kayo ngayon or magiging member na kayo ng Pag-ibig MP2 Savings. Nandito lamang ang kailangan, ang inyong buong pangalan at ang inyong middle name at ang inyong date of birth na nagsisimula sa buwan, araw at kapanganakan ninyo. Kung meron naman na kayong MID number, mas okay. Makaka-move na tayo sa next step natin. Kailangan ng one valid ID para makapag-open tayo. Nandito ang mga list ng IDs para makapag-open tayo ng ating MP2 savings account. Medyo marami silang nakalist dito. Hanggang 23 items ang pwede nating gamitin. Nandito din ang ating Philippine National ID. Pagkatapos niyan, kung meron na tayo na ating one valid ID, kailangan natin ngayon na mag-selfie photo kasama yung valid ID natin. Ito yung sample kung paano tayo magpipicture. Dapat nakadikit sa mukha natin yung ID natin, kita yung picture sa ID at lahat ng details doon sa ating ID. Pagkatapos niyan, kailangan din natin ng proof of income o yung source of fund mo. Kung ang proof of income mo ay salary or yung freelancer ka naman or self-employed, kailangan mo ng payslip o kaya naman tax declaration. Kung galing sa iyong savings, bank statement naman. Kung nagbenta ka ng property, kailangan ng contract of sale. Kung investment naman yan, investments. Kung loan, loan agreement. Kung company profits or dividends or kabahagi mo sa tubo sa kumpanya, kailangan mo naman ng mga ganito, company sale. Kung gift, kailangan ng letter from donor. Or kaya naman, may nag-mature ka na salary or insurance, kailangan ng policy contract mo. O depende sa other income sources mo. Siguro kung tumama ka sa loto, syempre yung winning ticket number mo at yung certificate na napanalunan mo talaga siya sa hindi sa legal gambling. O kung napanalunan mo sa casino, syempre kailangan natin ng certificate para dyan. Kung kompleto ka na, kung kailangan mo naman ng Philippine passport sa mga former natural-born Filipino o kaya naman kung na-acquire mo naman yung Philippine citizenship mo, kailangan ng Certificate of Reacquisition or Philippine citizenship mo. Kung okay ka na sa lahat ng mga requirements, pwede na tayo ngayon na magsimula. I hereby certify that I fully understand the program and agree to the following terms and condition. So ito yung mga terms and condition, pwede nyong basahin na lamang ang mga terms and condition. At kung agree naman na kayo dyan, pwede nyo na ngayon i-tick ang lahat ng kailangan natin. Pagkatapos nyo siyang i-tick, i-click nyo lang yung proceed. Pagkatapos nating mag-proceed, dito nang kailangan ngayon yung MID number natin or yung membership ID natin. Ilagay nyo lamang dito kasama ang inyong last name or apelyido, ang inyong first name or ang buong pangalan ninyo at ang date of birth. Sa date of birth, ang kailangan ay month, tapos day naman at saka yung buong taon ng kapanganakan natin. And then kapag okay na kayo sa lahat ng information na yan, i-click nyo lamang yung validate. Pagka-click natin ng validate, makikita na natin ngayon ito. You are eligible. Ibig sabihin, pwede ka na ngayon mag-open ng MP2 savings account mo. Kung may error kayo mga kapeso, ilagay nyo lamang sa baba at baka matulungan ko kayo kung paano natin mai-resolve ang mga error na yan. Nakalagay din dito yung MID number mo, yung apelyido mo, buong pangalan mo, at saka yung birthday mo. Nagsisimula yan sa buwan, and then yung day, and then yung taon ng kapanganakan. Ngayon, kailangan natin mag-provide ng contact details natin.
Siguraduhin natin na tama at verified yung mga ibibigay natin na contact numbers kasi kung mali ang mabibigay natin, magkakaproblema tayo ngayon or sa mga susunod na proseso ng pag-o-open natin ng MP2 savings account natin. Ilagay natin dito yung buong cellphone number mo. Kung nagsisimula yun sa 091 or sa something, ilagay nyo lamang dito. And then kung may telephone number naman kayo, ilagay nyo lang dito yung area code and telephone number. Hindi kailangan na ilagay nyo dito ang telephone number nyo, hindi siya required. And then email address nyo naman, pwede nyo rin ilagay dito and then click proceed. Kapag na-click nyo na yung proceed, magkakaroon kayo ngayon ng ganitong prompt. Ready to open a Pag-ibig MP2 savings account? I-click nyo lamang yung yes. Kung hindi pa naman kayo ready, pwede nyo naman i-click yung back. Kung gusto nyong i-verify yung mga information na isinulat nyo noong una. Pag na-click nyo na yung yes, magkakaroon ngayon ng notification na your one-time PIN will be sent to your cellphone number ending in. So kung ano yung ibinigay nyo na cellphone number, doon ngayon isesend yung OTP na ibibigay ni Pag-ibig. Ito ang sample text na ibinigay nila. Hi, kalimitan yung pangalan nyo. Your one-time PIN for virtual Pag-ibig account is this. Nandito yung OTP number nyo. Tapos may reference code din. Valid siya in 10 minutes. So dapat ma-input nyo na kaagad dito. Ito yung reference code. Dapat yung reference code dito kaparehas ng reference code na natanggap nyo doon sa text message. And then, ilagay nyo na ngayon dito yung OTP. Valid yan ng 10 minutes. In case na hindi dumating in 10 minutes yung OTP nyo, katulad nung nangyari sa amin, i-click nyo lang ulit itong did not receive OTP, click here. So, makaka-receive ulit kayo ng OTP. On my experience, inabot ako ng 3 beses bago ko na-receive yung OTP. Siguro dahil weekend nung nag-open ako. And then, i-click nyo lang yung proceed kung okay na kayo. After nyo na maklik yung proceed, makikita nyo na ngayon dito yung enrollment details nyo. Andito na yung Pag-ibig number, buong pangalan mo, birthday, home address, mobile number, landline number, email, yung current business or employer name mo, at saka yung address niya. Automatic na yan magpapopulate para sa iyo. Ngayon, kailangan mo nang i-fill out yung other information. Ito na yung tungkol sa Pag-ibig MP2 mo. Dividend payout. Kung mapapansin nyo dito, wala nang drop down yung dividend payout. Mukhang ang pagbabayad nila ng dividend ay every 5 year na lang or sa end term na ng 5 years maturity period ng ating MP2. Hindi katulad dati na makukuha mo siya annually or may option na ganon. Membership classification mo naman, active Pag-ibig member ka ngayon. Ang mode of payment mo, iselect mo lamang ngayon dito ang mode of payment mo. Pwedeng salary deduction, over the counter, o kaya naman through any accredited Pag-ibig collecting partners. What if pinili mo salary deduction? Pwede ka bang mag-over the counter payment or online payment? Pwede mong gawin yan. Desired monthly savings. Ang pinakamababa na pwede mong ilagay dito ay 500 pesos. What if nalagay mo dito 500 pesos pero gusto mong maghulog ng 1,000 pesos? Pwede yon. Source of funds. Ito yung kanina na na-discuss natin. Kung employment income yan, depende sa pipiliin mo na source of fund ang requirements na kailangan mong i-upload mamaya. So, piliin nyo dito kung saan manggagaling ang fund ninyo. Pagkatapos nyan, i-click nyo lamang ang proceed. After natin na maklik ang proceed, dito na ngayon, isasabit na natin ngayon yung mga requirements. Ang una, kailangan natin na i-upload yung ID natin. So, dapat na-picturean nyo na yan and then i-click nyo lamang itong upload photo. Ito yung sample ng ID. Dapat nandyan yung buong information natin at yung picture natin sa ID. Kapag okay na kayo, upload nyo lang dito sa upload photo. Pagkatapos dyan, ang sunod naman natin ay yung selfie photo natin. I-upload nyo din dito. So, dapat katabi nyo o malapit sa mukha nyo yung identity nyo. So, dapat kita yung picture at buong information nyo.
Kapag na-upload nyo na rin yan, kailangan nyo namang i-upload yung source of fund. Ang pinili ko kasi, employment income. Kaya ang mga kailangan sa akin, kailangan kong mag-upload ng 1-month payslip, or kung self-employed ako or freelancer, ang kailangan ko naman ay yung latest accounts or tax declaration. Sa latest account, ito yung payroll account mo, yung natatanggap mo sa bangko mo. And then kapag okay na kayo, na-upload nyo na dito lahat ng tatlong requirements, i-click nyo lang yung submit. Pagka-click nyo ngayon ng submit, ito yung makikita nyo. Thank you for applying for an MP2 savings account. We are now processing your application. So, hindi mo agad ngayon makukuha yung MP2 account mo. Hindi katulad dati na makukuha mo kaagad. Please expect a text message from us informing you of the next step to open your account. So, wala ka pa ngayong MP2 account. For your reference, here is your MP2 Savings Enrollment Tracking number. So, yung makikita nyo dito na number, hindi pa yan yung MP2 account mo or MP2 savings account mo. Tracking number pa lang yan ng application mo. Kung gusto mo, halimbawa tatawag ka sa kanila or pupunta ka sa branch, itatanong mo ano yung status ng application mo, ito yung ibibigay mo ngayon sa kanila. Ngayon, kailangan natin na maghintay ng text message. Sa experience ko, 3 araw ang hinintay ko bago ako ngayon naka-receive ng ganitong text message from Pag-ibig Fund. Hi, yung pangalan ko, congratulations! Your application to open an MP2 savings account number under tracking number, ito yung tracking number kanina na ibinigay sa atin, has been approved. Your Pag-ibig MP2 savings account number is, yan, dito na ngayon nakalagay yung Pag-ibig MP2 savings account number mo. Dito mo siya makikita, kapeso. Grow your MP2 savings by saving online. Pwede ka ngayon magbayad online via Virtual Pag-ibig. Kung gusto mong matutunan kung paano magbayad online or Virtual Pag-ibig, nandito sa baba ng video na to yung link, or makikita mo din dito magpa-flash yung link video, ilalagay ko dito, kapeso, para makapagbayad ka online. Or kung gusto mo naman na pumunta sa accredited collecting partners, pwede din. O kaya naman sa mga Pag-ibig branches, pwede din yan, kapeso. For questions, eto naman daw yung contact number nila. Pag nakapagbayad ka na online, kailangan mo ulit maghintay after 3 business days bago mag-reflect sa virtual account mo yung bago mong Pag-ibig savings account. So, ready ka na ba, kapeso, na mag-open ng iyong MP2 savings account? Aba, simulan mo na ngayon, kapeso.